2016, di ba? Sir Lito, Yung mismong gumawa. Oo. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Kasi May mga bagay pa dapat unahin. Planado ito, antimano eh. Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. O kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? sa hanay nila. Pangalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan nila na sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Tumataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang wasakin or pabagsakin si BP Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara eh. Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na magbisi kay BBM, mananalo ba si BBM? Oy, kami ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid eh. Pero nandun na tayo. Alam nga naman, iwanan mo yung ano mo, di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si BP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh. Siyempre, Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre, may sarili siyang paninindigan eh. Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo eh. Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya Pag pala nagkamali pinagsasabay, no? Binabanat. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron ako narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So, natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw namang imbestigahan ng Blue Ribbon yung, tawagin yung Move on na daw. Move on na daw sa ex-Marines, flood control. ex-soldiers, Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ang pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano na kagaguhang unprogrammed allocations na naman. Imbis na flood control ngayon, farm-to-market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo silang bumubulusok pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila-sila ang Natuturo eh. So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. Sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Parang ganon. So ano po? Ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Pasulunganin yan. Pwede ba wala na lang? Ganun? Pasulunganin na naman. Alam mo, napaka-importante niya itong SONA na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth SONA to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling SONA, Mamamaalam? Kaya sabay yan. Hindi. Mamamaalam? Last SONA na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam. Sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate SONA na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, o yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun,
sino napakulong mo? Baka Isang taon bago na ngayon, nagdaan. Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun na Ayun na nga. sasabihin niya. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa gera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel, halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kahig ng ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo, dahil yung VAT 12% ang 12% eh. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May Bakit excise hindi tax, nila- di ba? Opo. Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Di ba Your Honor, Senator, Judge. Robby, kayo po, Honor, please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia na. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang sona ni BBM? Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So, siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit Wala. hindi ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Pwede ba makikain? Gusto ko diretso. Ayaw niyong pumorma dun. Sayang naman yung nakabarong na 20 million na naman ng pagkain doon. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano pa ako, hen? Nga naman. Forma, meron wala yung tura. Agree ako dun. Sir, ay? Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, the upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us 50 years bago maka-UMIC, maka-upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na $4,950. Almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and Amerika. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ay, ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasensong ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending.
Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Di ba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kay Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. Sir, dito, hindi kaya dahil isang ano din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So, tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal nang dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon. Patapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang sona niya, hingin na niya yan. Kung ma-impeach siya, Ano na? may ikaw hindi. at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung RevGov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi na ang yan? ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Eh. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Hindi, sino yung Ibig sabihin, congressman? mag-one house na lang tayo. One house na? Oo, one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Oo, yung tuta. Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh. Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung House. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay Presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, ano yun natin, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya. Napaka-iksi naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung CONAS na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, as ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon eh. Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, naarestuhin siya. Para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papa-aresto. Ito, no?
Pero wala eh. Baka mauna pa si Sen. Robin ng arestuin nila. Malamang ako. Huwag naman, magiging presidente pa yan. May vice president pa yan. Kayo na. Kasi nauna pa si Barcoleta na nakulong kaysa kay Romualdez. Magkakagulo. Oo. Subukan O nila. grave threat yan. Subukan nila. Oh, magkakagulo, grave threat yan. Hindi, magkakagulo. Basta. Huwag ko nang palalain. Meron akong isang gustong itanong kay Senator Robin. Apo. Kasi nung nagano ka, kailan ba yon? Itong linggo na to, nagsalita ka tungkol doon sa ombudsman. Sinabi ng ombudsman na parang hindi mo yata sila nire-respeto, hindi ka sumasagot. Naayos na po yun. Oo, so umano ka eh. Medyo napigil eh, yung pagsasalita Hindi ko mo ron. nga maintindihan eh. Ako, kasi may kinalaman pa rin sa impeachment court yon. Kasi napakahalaga ang integrity ng judge, di ba? Pagka ganun, ang lumalabas, hindi ka sumusunod sa batas, ano karapatan mong maging huwes, hindi ka nga sumusunod sa batas? Kaya po, nagsalita ako doon, nagmanifest ako, nagmanifest. Hindi yun irrelevant, katulad ng sinasabi. Opo, yun po ang hindi ko rin maintindihan kay kasamang Senator Bendalo, si Erwin. Bendalo yan. Opo, bakit niya nasabi yun? Pero siyempre, dapat nating respetuhin ang bawat opinion ng bawat isa. Gusto niya, dalhin na lang daw sa session. O sa Lunes session na. So pag-uusapan namin yan. Ang magandang balita naman po dyan, nagkaintindihan na po kami ng ombudsman at nandun na po sa kanila. At sinabi po nila na nandun nga. Opo. Merong lumalabas ngayon na balita, Senator, na si